Sa mga nagpapaaral sa pribadong eskwelahan, ihanda na po ang budget dahil mahigit 100 private school sa Metro Manila ang pinayagang magtaas ng matrikula. Yung ibang gipit na, inililipat ang anak sa mga pampublikong eskwelahan. Nakatutok si Cara David. Magtataas ng matrikula ang mahigit 100 private school sa Metro Manila. Ayon sa Department of Education, 128 sa kabuuang 1,974 na private schools mula preschool hanggang high school sa Metro Manila ang naaprubahan na magtaas ng matrikula sa darating na pasukan. Pero paglilinaw ng DepEd, mga 6 to 10% lamang ang dagdag sa tuition na hiningi ng karamihan sa mga pribadong eskwelahang ito. Karamihan po yung mga nag-apply, nandoon lang sa sa 6 to 10% ang range. Na-increase. So hindi po exorbitant yung rate kung titignan mo talaga. Hindi ho, yung sky high na increase na unreasonable na. Ayon kay Rosales, ang dahilan ng mga private school para magtaas ng matrikula ay para taasan ang sweldo ng kanilang mga guro. Tumataas daw kasi ang presyo ng bilihin at transportasyon, kaya kailangang iakma rito ang sahod ng mga guro. Dahil sa pagtataas ng matrikula ng ilang private school, napansin ng DepEd na may ilang magulang na inililipat na lamang mula private school patungong public school ang kanilang mga anak. Kasi yung mga magulang, naniniwala po sila na ang kanilang mga anak ay nagkaroon na ng mas maganda na pundasyon sa preschool tsaka elementary sa isang pribadong eskwelahan. Kaya okay lang na ilipat na nila ng public school. Napansin din ng DepEd na maraming private school student ang nag-a-apply sa qualifying exams ng science high schools ng gobyerno. Kalimitan din, may mga magulang na gusto po nilang ilipat ng kanilang mga anak sa mga science high schools po ng na pampubliko kasi maganda po ang kalidad ng edukasyon din po sa mga paaralan na ito. Tapos libre? Libre pa po. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Idutulog na ng Pilipinas sa International Court on the Law of the Sea ang issue sa Panatag o Scarborough Shoal. Hinamon ng ating Department of Foreign Affairs ang China na lumahok sa usapin at yan ay para mapayapang malutas ang issue sa pinagagawang teritoryo. Dati nang hinaya ng Pilipinas at China na lutasin ang issue sa International Court pero tumanggi ang China. Nakatutok si Maki Pulido. Nakabalik na sa Qionghai City sa Hainan Province sa China ang 2 sa 12 fishing vessel na nahuli ng Philippine Navy noong isang linggo sa Panatag o Scarborough Shoal na may kargang mga yamang dagat. Ayon sa may-ari ng isa sa 2 barko, panahon pa raw ng kanilang mga ninuno ay nangingisda na sila sa Panatag Shoal na tinatawag nilang Huangyan Island. Hindi malinaw kung ang mga barkong ito yung nakitaan ng Philippine Navy na may kargamentong daan-daang taklobo, pating at ilang endangered species na posibleng nakuha nila sa Panatag o Scarborough Shoal. Giit ng Chinese Foreign Ministry, teritoryo nila ang Huangyan Island. Ang pangunahing sanhi raw ng tensyon doon ngayon ay ang panghihimasok ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. Kung palakasan na rin lang ng puwersa ng militar, aminado ang ating Department of Foreign Affairs na walang sinabi ang Pilipinas. Hindi natin kayang makipaghamunan ng barilan, kaya't hinahamon ng DFA ang China na ayusin ang diplomatic impasse sa International Court on the Law of the Sea o ITLAW. Lalo na't mukhang walang pinatutunguhan ng negosasyon para matigil ang higit 1 linggong standoff sa Panatag Shoal. Alam ng buong mundo na di hamak maraming barko at eroplano ang China kaysa sa Pilipinas. Pero alam po natin na lahat ng mga bansa ay pantay-pantay sa mata ng international law. Pinanghahawakan natin ang United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS na nagbibigay ng karapatan o sovereign rights sa Pilipinas sa yamang dagat na nakapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone. 124 nautical miles ang layo ng Panatag Shoal mula Zambales, 471 miles ang layo nito mula sa Hainan Province ng China. Para maging legally binding ang desisyon ng ITLAW, dapat pumayag ang China na lumahok sa international intervention. Yung dalawang panig ay nagmamatigas sa kanilang mga posisyon at mayroong impasse nga, may stand-off doon sa kanilang posisyon. So para malaman na natin kung sino talaga yung may sovereign rights
We are inviting the Chinese government to go with us to ITLOS. Binanggit na ito kahapon ng DFA kay Chinese Ambassador Ma Keqing pero wala pa raw sagot. Sa pahayag ngayong araw ng Chinese Embassy, sinabi nitong hindi pwedeng gamiting dahilan ng Pilipinas ang UNCLOS. Malinaw din naman daw kasi sa UNCLOS na hindi sakop ng 200 nautical mile EEZ ang teritoryo ng ibang bansa. Gihit ng China, bahagi ng teritoryo nila ang Panatag Shoal. Kung ayaw nila pumunta sa ITLOS or to any dispute settlement mechanism under UNCLOS, hindi sila prepared to validate their claims. And if they are prepared to validate their claims, then they should go with us to ITLOS. Matagal nang niyayaya ng Pilipinas ang China na ayusin ang territorial disputes, pati na Spratlys sa International Court. Pero matagal na ring ayaw pumayag ng China. Ayon sa AFP, nasa panatag pa rin ang dalawang maritime surveillance ship ng China, nandun din ang BRP EDSA ng Philippine Coast Guard at isang yate ng National Museum. Ayon pa sa DFA, may bagong dating na fishing vessel pero kinukumpirma pa kung Pinoy ba ang mga mangingisda o Chino. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Unang nadiskubre ng bansang China ang Scarborough o Panatag Shoal, kaya naman iginigit nilang kanila ito. Ang Pilipinas naman, nakasandal sa paniniwalang mas malapit ang Panatag Shoal sa ating bansa, kaya tayo ang may karapatan sa teritoryong ito. Nakatutok si Mark Salazar. Ang Panatag o Scarborough Shoal, kagaya ng pinagtatalunang Spratly Islands, ay may mahabang kasaysayan ng mga mandaragat na nabihag ng kanyang ganda. Huangyan Island ang pangalang binigay ng China nang madiskubre ng Chinese traders. Mga panahong hindi pa ito nadidiskubre ng Pilipinas. Yung Scarborough Shoal at yung mga ibang isla ng Spratly is sinasabi ng mga ibang eksperto na as early as yung Han Dynasty, which is 200 years before Jesus Christ, and na-discover na daw ng mga Chinese. Pero syempre, to be safer, I'd say na as early as 900 AD, mga Song Dynasty, marami ng mapa yung mga Chinese depicting the Spratlys, and most likely including places like the Scarborough Shoal. Unang bahagi ng 19th century nang binyagan itong isla ng mga Briton na Scarborough Shoal. Ang Scarborough at Spratlys ay mga pangalan ng British cartographers na nagmapa sa mga islang ito. Pero late 60s, nung madiskubre natin ang ganda ng Scarborough sa mga mata ng mangingisdang Pangasinense na si Tomas Cloma. Only when Coloma, the fisherman, was fishing there, and he said, "Oh, this is a nice place." So because Coloma in the late 60s, and then also during Marcos' time, then that is the time he claimed. Panatag Reef naman ang ibinansag natin sa shoal. Noon, sabay-sabay lang daw nangingisda sa Panatag at Spratlys ang mga Pilipino, Chino at Vietnamese. Pero walang standoff. Kasi dati rin naman, it was more of trade, and wala naman yung world politics ng US and China. Hindi naman nila alam dati na may langis dyan sa Spratlys. So ngayon, syempre iba na yung situation. Sa gitna ng standoff, kasaysayan ang gusto ng China ng pagbasihan kung kanino ito, kung saan lamang sila sa haba ng kwento mula sinaunang dynasty. Anybody could use historical claim and historical title for any of their claims. But this has to be validated. And that's why there's a need for an international body to study this and make a decision. Kaya sa 1994 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, nakaangkla ang pag-angkin ng Pilipinas sa Panatag. Sabi ng DFA, di ito nakukuha sa pahabaan ng kwento, kundi sa palapitan na lang sa shoal. Pasok naman ng Panatag o Scarborough Shoal sa ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Bagay na sinang-ayunan ni Zambales Governor Hermogenes Ebdane Jr. I think it's now on the negotiation table. This will be a long haul. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Guilty ang hatol ng Malolos Regional Trial Court kay Raymond Dominguez. Siya ang tinuturong leader ng kilabot na Dominguez Carnapping Group. Ngayon palang napatawan ng hatol na guilty si Dominguez dahil naharap siya sa mahigit 10 ibang kaso pa. Balak ngayon ng kampo ni Dominguez na pila ang naturang pasya. Nakatutok si GMA News stringer Romel Ramos, eksklusibo.
reasonable doubt the crime of carnapping, he is hereby sentenced to suffer the penalty of imprisonment of 17 years and 4 months as minimum to 30 years as maximum. Yan ang hatol ni Judge Wilfredo Nieves ng Malolos RTC Branch 84 kay Raymond Dominguez, ang itinuturong leader ng Dominguez Carnapping Group. Kaugnay ito na reklamo ng isang Dante Escoto na puwersahan siyang inagawan ng Black Toyota Fortuner ni Raymond noong Enero 2010 sa Marilao, Bulacan. Ang kampo ni Dominguez balak iapila ang desisyon. We can have possibly favorable result and reversal of this court's decision because there was no identification by the victim himself. Ang paglabag sa Anti-Carnapping Act ang kauna-unahang guilty verdict ng anumang korte laban kay Dominguez na nahaharap pa sa mahigit 10 iba pang kaso sa iba't ibang korte sa Bulacan at Quezon City. Kabilang ang pagpatay sa car dealers na sina Benson Evangelista at Emerson Lozano. We're very proud of achievements like that, accomplishments like that, na may successful prosecution and conviction of high-profile accused. Mahigpit ang seguridad na ipinatupad sa korte. Matapos mabasahan ng hatol, agad na isinakay si Raymond sa BJMP service vehicle upang ibalik sa Maynila. Nagkagulatan pa nga nang biglang may pumutok na baril. Aksidente palang nakalabit ng BJMP guard ang kanyang service firearm. Tumanggi naman magsalita si Raymond at ang nobya nitong si Katrina Paula na dumalo rin sa korte kanina. Romel Ramos, GMA News.